Hi everyone! Welcome to the Empath Arcades, another love reading, timeless and general. Take what resonates lang po. Maybe some part of the reading makaresonate kayo, some part of it hindi. Tingnan natin ngayon kung anong love connections, lessons in life, and guidance na ating mababatid for this reading. Spirit can send me messages. Anong love connection ito? Lessons in life and guidance na nais nang ipabatid sa amin. Mga aral at gabay sa buhay pag-ibig. Mga pinagdaraanan, at mga posibleng future. Okay, ayan. Ten of Cups. Two of Wands. Devil. Nine of Wands. Five of Wands. Eight of Wands. Malakas po ang energy dito ng mga fire sign. Eight of Swords. Six of Swords. Seven of Pentacles. Death. Six of Cups. Kapatay isa, bottom of the deck, Six of Wands. Walang ibang person dito kundi ikaw at yung ex mo. Or yung person mo pa rin sa ngayon. Pero kasi dito, nasisense ko na yung person mo na yon, maaring mas bata sa'yo. Ito yan o. Six of Cups. Ito yung mga panahon na talagang inano niya yung mga memories ninyong dalawa, reminiscing the memories of you, and somehow yung person mo na yon which is younger than you, or sabihin natin, yun nga, childhood friend mo, wants to reconcile with you. Wants to be with you. Ang nangyari kasi dito, naging complicated ang inyong naging relationship or yung pagsasama sa umpisa. Maraming mga factors kung bakit ganon. Kasi parang naging toxic yung dating sa inyo. Minsan kasi kapag when you are too young or mas bata pa yung person mo sa'yo at medyo malaki ang agwat, it will become more toxic, especially when there's hindi pa mature, di ba? Yung immaturity na sabi mo parang isip bata pa yan, parang hindi pa seryoso, puro na lang easy-go-lucky, parang walang pangarap. Tapos ikaw itong seryoso dun sa relationship ninyo na sobra na you plan, you look forward, yung sa buhay ninyo being together, pero siya naman ay hindi ganon. So parang hindi pa kayo aligned. Although sa umpisa, syempre, masaya kayo, you have fun together, pero eventually, habang nagtatagal, nakikita nyo na ano nyo yung ugali ng isa't isa. Then there's come a time na parang, wala na, sobra na, ang gulo-gulo nyo. Diba? Kasi nga yung immaturity ng person mo, yun na lang, palagi na lang pinag-awayan. At saka, yun nga, parang hindi lang yon yung involve, marami pang involved dito. O pwede yung mga friends niya, o pwede na rin naman yung family niya, or family mo, na syempre napapansin na ano ba naman yung person mo, di ba? Kung ganyan na rin naman na palagi ka na lang, o hindi na maganda yung pagsasama ninyo, bakit pa nagtitiis ka sa ganun? Kaya ang nangyari doon, pinili mo na lang lumayo.
sa umpisa nahihirapan ka, kasi parang mahal mo 'tong taong 'to, gusto mo siyang tulungan na magbago, pero nahihirapan ka na parang akala mo wala na, naka-stuck ka na lang sa gano'n. Ta's ang gulo-gulo na, gustong-gusto mong makawala pero sa isip mo lang naman 'yun, na parang hindi ka nakakaalis dun sa sitwasyon na 'yun. Kasi mahal mo yung taong 'yun, you care for that person at gusto mong magbago rin siya at mag-mature. No, so sa umpisa nahihirapan ka makawala dun sa sitwasyon na yun or dun sa inyong relasyon. But eventually, you learn how to move forward. Mas pinili mo munang lumayo. Siguro naisip mo na kapag lumayo ka, baka ma-realize niya at baka dumating din yung time na mag-mature na siya. Then, dun sa paglayo mo na yon, yung person mo keeps wondering of you, missing you, thinking of you, planning to find you. Eventually, nung paglipas ng panahon at yung person mo na yon ay meron ng maturity kasi marami na mga pinagdaanan, 'di ba? Wala na doon yung parang pagiging yung young energy niya na parang easy-go-lucky. Eventually, yung person mo na yon magre-reach out sa'yo. Magkakaroon kayo ng communication suddenly at magagala ka naman kasi ibang-iba yung energy niya. No, kasi parang ang dami niya ring, ikaw rin, pareho naman kayo, yung Seven of Pentacles dito, ang dami yung pinagdaanan. No, parang ang dami ring mga sinubukang mga paraan, how to move forward, pero still thinking of that person, thinking of each other, and yun na, marami na ring pinagdaanan, mga pagsubok pa. Tumagal ang panahon, talagang miss na miss nyo ang isa't isa. Etong taong to, nandito yung death card. So, ibig sabihin, sa paglayo mo at sa paglipas ng panahon, etong taong to, merong malaking pagbabago sa kanya. Sabihin ng iba, hindi na magbabago yun. Pero talagang dumadating sa point ng tao na minsan tatapikin sila ni Lord. No, para talagang yung topic na yun na talagang makakapagpa-realize sa kanya sa lahat ng mga ginawa niya sa buhay niya. Mabuti o masama man yan. Then doon niya marirealize at doon magkakaroon ng change of heart. Matinding pagbabago sa buong pagkatao niya. Kaya nga death card dito. Ibig sabihin, namatay yung dating siya at merong panibago. Yung pagsibol ng bagong pagkatao niya, which is yung rebirth or transformation. Ito yung sinisimbolize ng death card. No? Then, magkakaroon nga kayo ng communication. At dahil alam na niya kung nasaan ka, talagang kasi ginagawa niya lahat para matuntun ka dahil lumayo ka nga sa kanya, 'di ba? Ayan alam na niya kung nasaan ka, talagang dali-dali yan, kakaripas yan para ma-meet ka, para puntahan ka. Kasi nandun yung pagnanais niya talaga na muli ka makasama Magiging successful ang inyong pagbabalikan dahil mararamdaman mo rin yung tunay na niyang pagbabago. Kung ano man yung kalokohan niya dati, pagiging batang isip, easy-go-lucky, yung sa the way parang mag-usap kayo at makikita mo, mag-meet mo siya, iba na may maturity na At maaring kayo yung magkatuluyan at you will have a happy family. Ito talaga yung sobra nag-uumapaw. Ito yung Ten of Cups dito. So, isang masayang pamilya kasi maaring yun lang naman yung mga challenges sa inyong dalawa because of age gap, maybe because of the wrong timing, pero yung mga pinagdaanan nyo yun sa inyong relasyon at saka yung pagiging magkalayo sa isa't isa, sa mga pinagdaanan nyo pa sa buhay, na hirap, yun din yung nagpatatag sa inyo. Pero still, nandun yung love, nandun yung desire na muling magkita, magkasama, at eventually, because of rebirth, pagbabago, transformation sa pagkatao nyon,
makakamtan ninyo ang isang matagumpay na pagsasama. Gano'n naman talaga minsan eh. Di ba parang ano lang yan, yung mga bisyo. Di ba pag minsan masyadong mabisyo, mag-gimmick, inom, sigarilyo, sobrang gano'n, hindi na healthy living. Pero once na dinapuan ka ng sakit, na talagang hinang-hina ka na, nakala mo, yun na yung katapusan mo, then, yun yung topic sa'yo eh. Doon mo marirealize yung mga pinagagawa mo sa health mo, sa katawan mo, sa buhay mo, di ba? At bibigyan ka ng second chance para magbago, para magsimula muli. May mga ganun talagang pagkakataon. So parang ganun din yan sa love. Ay sabihin mo yung taong yon sobrang manloloko, sobra ka nasaktan, paulit-ulit kang ang gawin nyo kasi layuan nyo muna. Kung talagang para kayo sa isa't isa, babalik yun at papakita niyo yung pagbabago niya. Ngayon, kung hindi pa naman nagbabago, medyo matagal pa ang proseso para sa kanya. Ang importante ikaw, alisin mo yung sarili mo sa ganong lugar, sa ganong sitwasyon, sa ganong relasyon. Move forward with your life. Mag-focus ka muna sa sarili mo. Tuloy mo siyang ipagdasal. No, wag kayo magki-curse o wag kayo maghahangad ng masama. Kahit kagaano kasakit ang nagawa nila sa inyo. Okay, just pray for them. At bahala na si God. Siya na bahala doon. Ang importante, patuloy ka nagpakabuti. Okay? Children. Your connection with children is part of your life's purpose. Children daw, your connection with children is part of your life purpose. Kung ano man ang inyong life purpose, maaring, yun nga, may connection sa mga kabataan na maaring kayo yung ginawang instrumento ni God para sa mga bang kabataan na nawawala ng landas o kaya naman para sa mga kabataan na wala ng pamilya o kung ano pa man, diba? Or maybe kayo naging instrumento para maging magandang modelo sa mga kabataan, pagturo sa kanila para sa tamang daan. Okay, so yun lang po. Maraming salamat po for watching. Please don't forget to like, share, comment, and subscribe. Follow me on Facebook and TikTok. Have a good day po and God bless.